Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules at unang araw sa buwan ng Oktubre taong 2025. Bago natin pag-usapan itong mga diskaya, ay dumako muna tayo rito sa naganap po dyan sa Cebu. Ito mga kababayan ng update, umabot na po sa 30 katao. Habang nasa 149, iba pa ang nasaktan sa naganap na magnitude 6.9 na lindol noong Martes ng gabi sa Cebu, ayon po sa ulat ng NDRRMC. Ayan mga kababayan, magnitude 6.9, malakas po yan. Dati po ang ginagamit intensity, pero ngayon po magnitude. Iba po kasi ang intensity sa magnitude. Para po sa kaalaman ng lahat, yung intensity po, ayun po yung amount ng damage na nangyari po sa isang city, yung apektadong city ng lindol. Alright? So mas mataas po ang intensity sa mga cities na mas maraming sa urbanized, sa may mga buildings. So ibig sabihin, mas mataas po ang intensity diyan po sa Metro Manila kumpara sa probinsya. Pero parehas lang po ang magnitude. Halimbawa, 6.9 ang magnitude pero ang intensity sa Metro Manila mas mataas kaysa sa intensity dito po sa sa probinsya. Kaya ang ginagamit po nila ngayon ay ang magnitude. Mas maganda po talaga yung magnitude kasi ito po talaga yung lakas po nung lindol. So napakalakas po ng 6.9 kasi bilang mga ininyero malapit na po yan sa design yung ginagamit sa design. So dapat taasan na yung yung design ng mga design criteria ng mga structure dito sa ating bansa kasi umaabot na ng 6.9 yung actual na magnitude ng lindol eh. So kailangan taasan na po natin yung design criteria natin. Anyway, nangangailangan po itong Cebu at nanawagan po si Governor Pam Baricuatro. Ayan mga kababayan, meron po siyang pinost at sabi niya, we need patient transport from Bogo to Soto. Alright, so ito yung Soto Hospital po ito hindi po ito si Senate President. Sabihin na naman ng mga DDS, nananawagan sila kay Senate President Soto. Hindi po, hospital po yan mga kababayan dyan sa Cebu. So, hindi po nila kayang dalhin etong mga pasyente na through land kasi ang dami po nasirang kalsada. So kinakailangan po air transport. Mas maganda po, mas mabilis air transport. So ito, magagamit po natin ngayon yung mga helicopter ni Saldico at maging ni Martin Romualdez. 'Di ba? Yung mga helicopter diyan, baka pwede si Chavit Singson, baka pwede naman ipadala ninyo yung inyong mga helicopters para kumuha po ng mga pasyente at dalhin po sa dun sa mga hospital. Mas mabilis po 'yun. 'Di ba? Yung mga ninakaw ninyo. Yung mga ninakaw ninyo sa taong bayan, baka pwede na mga gamitin dito po sa Cebu at dalhin yung mga pasyente diyan sa hospital diyan sa Soto. Ang balita ko, ginagawa nila ng paraan na ibenta yung mga helicopter, mga eroplano ni Saldico. Buti na lang nahuli. O na-prevent na maibenta kasi gusto nila i-deregister. Ibig sabihin, at alisin yung rehistro para maibenta doon sa ibang bansa. Buti nahuli. Hindi dapat kunin yan. Ngayon gamitin yan. Gamitin nyo na yung mga sasakyan ni Saldico. Yung mga helicopters na yan para makatulong dito sa mga pasyente na naapektuhan ng lindol dyan po sa Cebu. So yan po mga kababayan pagdasal po natin ang ating mga kababayan dyan po sa Cebu. Sobrang lakas Nakita nyo ba yung mga video? Grabe mga kababayan. So dako na po tayo dito kay mga diskaya. Ayan mga kababayan. Sila po ay humarap na po dyan po sa Independent Commission for Infrastructure sa ICI. At nako po, tell all. Tell all na sila. Kung sabi nila, tell all na kami, wala nang atrasan to. So, yung sinabi nila dyan sa Senado at sa House, hindi pa po yan tell all. Tell lang yan, tell few. Tell few, konti lang po. At paiba-iba pa nga po na sinasabi. Pero dito sa ICI, tell all na sila at wala nang atrasan. O sabi ng contractor couple, Sara and Curly Diskaya, handa silang i-tell all na. Etong lahat ng kanilang nalalaman dito sa ongoing probe o investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure sa anomalya sa flood control projects. At sabi nila, ang nangyari nga ay nag-submit sila ng mga ledgers o yung kanilang mga listahan sa DOJ versus to particular individuals.
Nako, sino kaya ang tinukoy nila? Dalawang partikular na individual ang itinuro nila. Ano kaya to? Senador kaya ito? Mga congressman kaya ito? Mga DPWH officials kaya ito? So yan po ang malalaman natin. Ito mga kababayan. Ayon sa kanilang lawyer na si Atty. Cornelio Samaniego, nagsabit na itong mga Diskayas, itong kanyang kliyente ng ledgers sa DOJ, mentioning two particular individuals. Ayan. Meron na kami binigay sa DOJ na ledger sa dalawang particular na tao. Ngayon, tinatanong siya, Senator po ba yan, sir? No comment daw. No comment muna. Kinakraft pa namin yung final draft ng affidavit kasi ayun ang gusto nila, magkaroon ng narration of facts. Ayan. Tell all na kami, wala nang atrasan ito kasi ang dami na nilang death threats na natatanggap. So pasalamat kami sa DOJ at binigyan kami ng protective custody. Okay? So ayan mga kababayan Pero wala muna daw silang isosoli na mga kahit ano kasi naka-freeze daw yung mga account nila. Hindi pa namin pinag-usapan yan. Siyempre, financially constrained sila ngayon. So, dahil nga naka-freeze daw yung kanilang mga bank accounts. Pero hindi naman lahat Ang alam ko, 400 plus yung kanilang accounts. Ang na-freeze lang, 200 plus. Ang dami nilang accounts. Grabe. Grabe itong mga Diskaya. Ang daming accounts. At siyempre, bawat isang account, milyon-milyon ang laman. Baka nga billion pa. Grabe talaga itong mga ito. Grabe ka, Michael B. Grabe ka, Michael B. Anong ginawa mo? So yun mga kababayan, tell all na po sila at meron silang pinangalan ng dalawang individual. Sino kaya ito? Senatong kaya ito? Congressman kaya ito? Ayan po ang abangan natin mga kababayan. At bilang update na rin, ito pong si businessman Maynard Ngu. Ayan po yung itinuro bilang bagman ni Senator Francis Chis Escudero ay nag-resign po bilang independent director ng Altus Property Ventures Incorporated. Usong-usong ngayon yung independent director. Narinig natin yung independent director dun sa asawa ni Marcoleta, independent director daw. Wala daw kinalaman sa kumpanya. Hindi raw nakikialam sa kumpanya, flower base lang daw. Pero lumabas, meron pala itong share. Although, maliit kumpara dun sa mga milyones na mga shares ng iba, meron pa ring share. So meron pa rin siyang share. Ewan ko magkano raw ang isang share. 50,000 ba? Hindi ko alam So malaki-laki pa rin ang kaniyang share. Itong si Edna Marcoleta. At syempre, meron kang interes sa kumpanya. So kung wala mang interes ito si Marcoleta sa kumpanya, syempre meron siyang interes sa asawa niya. Alam namang wala siyang interes sa asawa niya. So ibig sabihin, importante pa rin ang salitang delikadesa. Kasi itong asawa niya na may share dito sa Stronghold Insurance ay kliyente po nila itong mga Diskaya. Hindi naman natin sinasabi na meron silang ginagawang katarantaduhan o corruption dyan po sa kanilang negosyo. Hindi po yun ang issue. Ang issue po, itong si Marcoleta, nahahalata na po na pinagtatanggol ang mga Diskaya. At dahil sa lumabas na ito, nabuko, na ito palang mga Diskaya ay kliyente ng Stronghold Insurance na may share itong asawa ni Marcoleta. So lumalabas, may interest. Hindi man directly si Marcoleta, si Rodante, yung asawa niya may interest. Kliyente niya mga Diskaya. So dapat ang gawin na lang ni Marcoleta ay mag-inhibit. Lalong-lalo na kapag issue ng Diskaya pinag-usapan kasi halatang-halata ka sir Gagalit tuloy ang taong bayan Kaya mag-inhibit ka na lang sir para matapos na yung issue ng asawa ninyo. Diba? Yun lang naman ang gusto ng taong bayan. Wala naman kami pakialam kung may share o wala. Kaya lang sabihin nyo yung totoo. Diba? Kasi panay-deny kayo kasi nga ayaw niyong mag-inhibit. Diba? Delikadesa naman. Kahit konti lang, kahit konting delikadesa lang. Wag na kayo makialam dyan sa hearing kasi nga merong interest May self-interest at conflict of interest. Ayun na matindi ron, conflict of interest. Ngayon, balik tayo dito kay Bagman. Itong si allegedly Bagman ni Chis Escudero. Ito po ay nag-resign sa kanyang property firm. Ayan mga kababayan, bakit nag-resign? Ayan ano po siya independent director, yan po. Natingnan ko independent director. Usong-uso talaga independent director no?
So independent director po, ang nag-resign po siya diyan po sa sa kanyang property firm. Hindi ko alam, siguro baka kasi madali. Baka ma-freeze ang assets pati ng mga property firms. Yung mga negosyo niya baka makuha ng gobyerno. Kaya siguro nag-resign, inunahan na niya. Kasi baka ma-freeze ang mga bank accounts niya pati itong kanyang mga negosyo. Oh. So, itong bagman ni Chis Escudero ay raw pala. Yan ay partner ni Heart Evangelista sa isang negosyo. So, damay-damay na to mga kababayan. Damay-damay na. Pati negosyo ni Heart Evangelista nadadamay. No, dahil nga po, kapartner niya sa negosyo, ito si Maynard Ngu. Ang gandang araw ng pangalan, Ngurakot. Maynard Ngurakot. Nabasa ko lang yan So, ito si Maynard Ngu, ang itinuturong bagman ni Chis Escudero. Alam mo sir, katulad ng mga Diskaya, katulad ng mga DPWH officials, sila Alcantara, sila Hernandez, sila Bernardo. Alam mo sir, para maligtas ka, sabihin mo na rin totoo. Mag-apply ka doon, madali lang naman mag-apply. Mag-apply ka ng Witness Protection Program sa DOJ at ituro mo na yung dapat mo ituro. Totoo ba na ikaw ay tumanggap ng pera? Sabi ni Bernardo, tumanggap ka raw. Yung pera na para kay Chis Escudero, ikaw raw ang tumanggap. So sabihin mo na, totoo. Di ba? Uso naman na ngayon ang laglagan Ilaglag mo na. Kasi tinuturo ni Chis Escudero, etong si Martin Romualdez daw lahat na may kagagawan ng nakawan dito sa ating bansa. Wala naman. Puro wento. Wala naman siyang pinakitang resibo. Wala naman siyang pinakitang ebidensya. Basta yung tinatayuan niyang actually hindi naman ebidensya Basta sinasabi niya na sangkot si Martin Romualdez dahil yun ang sinabi nung witness ni Marcoleta na peke ang notaryo. Ayun ang tinatayuan niya. Yung sinabi ng witness ni Marcoleta. Di wala rin. Di ba? So kinakailangan meron kang concrete evidence, may resibo para patunayan mo na talagang wala kang kasalanan at si Martin Romualdez ang talagang may kagawa ng lahat. Puro wento Parang parang nag-oratory contest lang Sabi nga ni Claire Castro, hindi ang pagandahan ng speech. Paglabas ka na resibo. Wala ito. Kaya dito kay Maynard Ngu. Sabi nga ng iba, Maynard Ngurakot. Sir, kung gusto mong maligtas ka, sabihin mo na totoo. Ilaglag mo na total, luso na laglagan. Sabihin mo kung talagang inabot mo kay Chis Escudero yung bag na pera. Para at least maabsuelto ka kasi inuutusan ka lang naman ata na magdala So yan mga kababayan, yan po ang update natin. Para naman po sa mga kababayan natin sa Cebu ay ipagdasal po natin sila. At yun nga, gaya ng pinag-usapan natin kanina, gabitin na lahat ng mga helicopter ni Saldico. Martin Romualdez, lahat ng helicopter, chabit. Ngayon kayo kailangan ng taong bayan, puro kayo kurakot. Ano nyo na, idalin nyo yung mga helicopters at mag-transfer kayo ng mga nasaktan, mga biktima ng lindol dyan po sa Cebu. Para naman may pakinabang. Diba? Yung actually, pag-aari ng taong bayan yan, ininakaw niya yung mga helicopter na yan. Lalo na yung kay Saldico. Na nagtatago na ron sa ibang bansa, ayaw na umuwi. Alright, so ilan po muna mga kababayan ang ating update. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to Eats. Ingat po tayong lahat. God bless po.